Huwag kang tumangis. Ito ang sabi ni Jesus sa ina na binaba. Parang napakailang bata sa isang taong namatayan na huwag tumangis. Lalo-lalo na sa ating mga Pilipino. Kasi kapag hindi ka umiyak, masabihin sa iyo, wala kang pagmamahal yan. Hindi ka man ang umiyak. Bahagi ko. At tayo ay binabas niya ng sa emosyon. Pero yung sinabi ni Jesus, huwag kang tumangis, hindi nangulugan na kapag hindi ka tumangis, ay hindi ko na minamahal. Pero yung pinapahayag ni Jesus, ang isang mas malawak na hamon para sa bawat isa sa atin. Sa pagtanggap ng isang katotohanan ng pagdating ng kamatayan. Bahagi yun, maraming pa ang kamatayan. Maraming panahon at maraming mga bago ang naapektuhan ng kamatayan. Ama, ina, anak, bahagi yun ang kung saan nakikita natin. At pagkakataon, minsan kapag umalinaw ang mga salita ito ng huwag kayong tumangis. Anong ibig sabihin ni Jesus? Una, nanawag natin kalimutan yung panahon na ililagi mo nakasama si Matthew sa loob ng 10 taon. Isang napakalaking biyaya. Kaya huwag kalimutan yung pinasabi ko na palagi natin mahalagahan ang biyaya ng presensya. Kumisa kasi ang pinahalagahan natin yung dala ng tao. Hindi yung kanyang presensya. Kumisa niyo rin yung presence, yung regalo. Maaaring yun ay pera, bagay, kakayanan. Pero kung minsan, hindi natin naalala natin yung presensya mismo ng tao. Yung kanyang pagkakaroon, yung pagkakasama-sama ng bawat isa. At tulad niyo, na kayo ay nagkapatid para may mami. At kung na yun, nagpapaan yung karanasan sa loob ng 10 taon. Kaya ipagpasalamat natin sa kayo. Bahagi yun na sa tinawa natin ang katotohanan ng kamatayan. Hindi natin sakot. Ito ay tamang nasa kamay lamang ng Diyos. Kaya huwag tayo binigyan tayo. Binigyan kayo ng samang na maging parang ng buhay si Diyos. At yun yung mahalaga. Yun ang mahalaga. Naging bahagi kayo ng pag-ibig. Kayo yung kasama na gumagabay. Tumutugon sa panawagan ng Diyos at ng lipunang ating ginagawa. Nagpahayag ng panahon at pagmamahal. Kaya huwag ninyong kalimutan pahalagahan yung panahon. Kuminsan lang kasi pinipili namin yung yung nawala. Hindi, pahalagahan namin yung mali. Ano ang mayroon? At yun yung pagpasalamat. At yun din naman, ang maging hamon ninyo sa pagdaan ninyo sa daigdig na ito. Maaari kasi kayo, marami kayong maaaring hindi mawala. Pero hindi sila magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos.
itong bagay na ito ay maaaring hindi natin maintindihan, pero bahagi kung saan ay nakakamahan na ito ay ikapulubi ni Matthew at nawa ay magbigay din ng lakas para sa mga patuloy na pagkahan sa daigdig na ito. Sapagat ang buhay natin sa daigdig na ito ay kung tawagin na po natin maglalakbay lang na talagang patutunguhan natin ay alin yung pili ng Diyos. At bahagi nyo na huwag natin kalimutan na isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa sinong magninyakan, yung biyaya ng buhay na walang hanggan. Kaya napangalaga ko sa amin sa karamihan pagkilala ng pagtanggap namin sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa amin. Na tayo kanyang iniligtas. 10 years old, bagaman doon sa atin, 7 years old, meron akong nagawa ko natin ay pagpili yan. Pero kung sakaling may paglabag yan, ay hindi naman napakalaki. Para bahagi yun. Kaya, pagkakataon natin, ang probabilidad nito hindi yan puro sa batang-bata inosente pa naman. Kung sakaling magkaroon siya ng ulan, maaaring siguro daraan sa konting pagsulong, pero sigurado yan pagtutulong siya doon sa kaharian ng Diyos sa namin. Kaya bawal na naman sa mga bata na namatay na ay sabi na namin mga anghel, mga banal, mga santo at mga santa. Kaya ako rin mayroon din akong kapatid na namatay. Mas maagang edad. Ang pangalan niya ay Maria Grace. Alam niyo, bahagi ko rin yun kasi maliwanag ko sa ating pananampalataya na ang mga bata na kung sila man ay namatay na, alam natin na rin, nasa piling na ng Diyos. Kaya ako humihingi ng panalangin na ako'y patuloy na gabayan ng Diyos at patuloy ako tulungan na makibaga sa pagiging nito, katulad ng ginagawa namin sa mga santo at santa at ng mahal na tulungan niya. Kasi yun yung may tutulong nila. Ada nga ako sa ating mga sa banal na kasulatan, pray for one another. Kaya mas malaki kapag ang hinihingi natin na tumulong sa atin na magdasal para sa atin yung malapit na sa Diyos. Katulad ni Matthew. Kaya bahagi yun, gamitin yun sa inyong pag-ilos kapag ito ay bahagi ng pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng buong Panginoon. Ay may nakapagdasal na kayo sa langit. At huwag mong kalimutan na humingi ng panalangin kay Matthew na kayo ay patuloy na gabayan. Kung sa ganon, ay pag dumating na yung takdang panahon, kayo na ay magkasama-sama doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya bahagi na sana ito yung ating isang isip tulad ng pinahayag ng Jesus sa balo na kanyang pinasal.